Ano yung reaction po ninyo doon sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. maging siguro yung mga reaksyon ng inyong mga kasamahan sa sektor ng kalusugan? Um, Hindi kami nasiyahan kasi ako at ilang mga medical groups, medical action group, yung HPAC. Kasi dapat doon na emphasize ng Pangulo na since dalawang linggo bago ang SONA niya natanggal ang Secretary of Health, it means serious yung problema sa hindi ganda ng pamamalakad ni Secretary Ted Herbosa. So dapat yun ang kanyang natutukan aside from the flood control. Pero yung flood control, 5 minutes lang. At ang tingin namin, ang hinaing namin, dapat doon binanggit yung PhilHealth na mataas ang budget. At ang kalkulasyon ko dapat 600 billion kasi ang request ng PhilHealth ay 370. Kaya lang meron arrears ang government na humigit kumulang na 292 sa pag-compute ni Senator Pia Cayetano. Umaabot sa 292. So kung susumahin mo mga 600 billion. Ngayon, pagka yan ang inuna mo at less than 2 years na lang si Secretary Pujalte, in fact baka 1 year na nga lang kasi yung susunod na SONA is one song na or last na. Pagka mataas ang budget mo ng PhilHealth, kasi ang budget ng 2024 na divert, 2025 zero, 2026 130 billion. Kinarga pa doon yung binayad sa 60 billion na kinuha. Ngayon, kung mataas ang budget mo, ano ang mga ramifications mo kung 600 billion? Ang unang-una tataas yung case rates o yung benepisyo ng bawat Pilipino, mayaman o mahirap. Number 2, bababa ang out-of-pocket expenses natin. Hindi tayo matatakot na confine. At ang tingin ko, bababayan ng mga 10 to 20% ang ating expenses lang. Magagawa natin yung mga preventive health programs, yung yakap, nakukumpleto. As it is right now, do pinagyabang ng Pangulo, almost 5 million lang ang na-accomplish. Napakababa para sa maraming Pilipino ang nakakatupad. Pangatlo, paano mo isasagawa yung mga bagay-bagay na gusto mo sa expansion ng benefits kung wala kang PhilHealth. Number 2, ang hinihintay na marami ay yung top 3 goals ng Pangulo for health. Aside from PhilHealth, ang akin naman, yung smooth and public hospital services na dapat lahat ng direktor ay haba-haba ng pila at dapat wala ng guarantee letter. Ang sabi ng Pangulo, wala na daw guarantee letter. With due respect to the President, in every day, nasa hospitalo ako, whether public or private, nangangailangan pa rin ng guarantee letter. Kaya tumatagal ang pasyente sa ospital at lalo nagkakanda utang-utang. At ang pangatlo, wala tayong structured preventive health programs na katulad sa ibang bansa. Makikita mo sa ibang bansa, haba ng buhay ng mga tao kasi meron silang strong no smoking policy, meron silang calorie counter, meron silang product label, upang sa ganun, hindi umakyat yung mga lifestyle diseases. Kaya ngayon, marami po ang namamatay from heart attack, cancer, stroke, diabetes, hypertension, ang nagdadialysis. So yung tatlo na lang yun kasi you don't have much time really to implement. Ngayon, ang movement ni Secretary Pujalte magtatawag pa ng mga Department of Health Secretary. Ngayon, pag nagtawag ka nun, matatagalan yun. At sasalain mo pa yung sasabihin. Kung mapansin mo, almost magti 3 weeks na, hindi natin alam kung anong balak ng ating butihing secretary ang goals para sa ganon ma-ask niya ang tulong ng Pangulo
para makakuha ng budget sa Kongreso, kay Speaker G at kay Senate President Win Gatchalian. So, yun ang hindi namin pong ini-expect na wala masyado pong binanggit sa kalusugan, considering yan ang second most important na topic next to the flood control project na naging problema. Kasi tatandaan natin, ang worst budget in history is the 2025. Tapos nilagyan lang ng 130 billion. Pero ang kailangan mong budget, 600 billion. So you need political muscle here para ma-aproban ang budget. Yun Opo. po. So titigil po ko doon para hingan ang inyong Yes po. puro-puro tungkol ho dito. Opo. Doc, yung 60 billion pesos na inilipat sa PhilHealth, nagagamit na ba? Paano anong update po dyan, Doc, kung meron kayong kaalaman? Nagamit na po sa unprogrammed appropriations sa flood control. Ang ginawa nila, ni-replenish nila sa 2026 budget. Kaya yung budget ng 2026, 130 billion, 60 billion doon ay doon kinarga. So double jeopardy. Hindi ka binayaran ka pero taxpayers money. So parang ginisa ka sa sarili mong mantika. Tapos naglagay pa sila ng 53 billion sa 2026 na maipip. Ito yung patronage politics, which ayaw natin. Kasi yung 53 billion, dapat kunin yun, ilagay sa PhilHealth para hindi na pipila ang ating mga kababayan, hihingi ng medical certificate, abstract, then pupunta sa DOH sa mga politiko para mamalimos doon sa kanilang hospitalization. Hindi na po dapat tanggalin po yung medical assistance program for indigent patient or financially incapacitated patient. At yung perang ito, ilalagay niyo ho sa PhilHealth kasi violation ng MAIPIP ng Universal Healthcare Law since nakalagay sa batas na dapat isang single payer lang dapat ang PhilHealth na pagka na-confine ka, statement of account po ay babayaran dun na mismo doon sa billing section at PhilHealth na magbabayad. Hindi mo na kailangan dito ng guarantee letters. So, madaling salita, hindi napunta sa PhilHealth, kundi napunta sa flood control, sa program funds. Natanong ko to kasi kayo po yung naghain ng patong-patong na kaso laban po sa mga matataas na opisyal ng gobyerno sa ombudsman. Kaugnay nga dito sa illegal nga paglipat nitong PhilHealth o pondo ng PhilHealth, Doc. Yes, nag-file ako sa ombudsman ng kaso kina Secretary Recto for technical malversation, Article 220 at saka plunder case. Kasi gusto nating sabihin saan napunta yung pera. Number 2, para hindi na maulit ang ganitong mga practice. Meron pa ako isang nakabinbin na petition sa Supreme Court because in 2025, so 2024, they'll divert ng pera, 60 billion. Ang pinaka-grabing nangyari, hindi nagbigay ng budget for PhilHealth. Zero lang. Samantala meron tayong sin taxes. Yun ang sinasabi nating arrears na simula nung 2022 sa pagpasok ni Presidente Marcos, ang widening gap ay almost 300 billion na from 2023 hanggang 2026. So kailang bayaran nila yung utang na yon kasi lahat ng taxes na yun, naka-earmark yun para sa PhilHealth na kung may magkasakit, due to smoking, due to alcohol drinking, dito pupunta dito on top of the allocated or proposed budget ng PhilHealth na 370. So lumalabas, mga more than 600 billion ang dapat budget ng PhilHealth for this year, which will make it perhaps the second most important budget. Kasi alam natin, yung infrastructures dati, DPWH isa sa pero na-corrupt nga yan sa flood control. At saka with only less than 2 years, I don't think they can do so much of the hospitals considering
masyado na po maigsi. Ang may total impact sa mga tao, ayun pong pag na-hospital ka, kukonti ang babayaran mo o wala na po ang babayaran. Yung zero balance billing, baka maging epektibo na. Hindi lang pili ang hospital. Isang sinabi nga pala ng ating mga kababayang doktor na dapat hindi lang sa piling Department of Health hospitals, but lahat ng public hospitals can carry on with the zero balance billing at ma-increase yung number of beds in private hospitals na pwedeng magkaroon ng zero balance billing. Yun yung mga dapat isagawa. Opo, opo. Nabanggit mo yung zero balance billing policy. Inihayag pa naman ng Pangulo na nasa mahigit 3 milyong Pilipino na ang nakinabang sa zero balance billing, Doc, sa mga ospital ng Department of Health. Sino-sino po itong mga nakinabang kung sinasabi po ninyo na marami pa rin, no? na nagbabayad at hindi nakakabenepisyo po nito? Kasi may parang may misconception na zero balance billing ay mga hospital. Hindi po, meron noong selected criteria na makaka-avail lang po ng zero balance billing. Pag nandun kayo sa ward po lang, ward ng DOH hospital. Ang problema, hindi alam ng mga tao ang mga hospitals na DOH hospital. Pangalawa, kunyari, ikaw nasa Pandakan, bigla kang kailangan mo ng hospital, dadayo ka pa na malayo. So, yun nga sinasabi ko, but if you have an increase in the PhilHealth budget, you can convert any public hospital into a zero balance hospital. Number 2, hindi siya widespread na universality, kaya nga universal healthcare. Lahat ng Pilipino ay equitable. Pero hindi mangyayari yan. Kaya nga pinag-isipan mabuti nung panahon ng Secretary Ona as yung syntax law, kasi hindi marirealize ang universal healthcare without adequate pondo. That's why nauna mo nang i-approve ang syntax law in 2012 bago pinirmahan ni President Duterte ang universal healthcare law in 2019. Only in the administration of President Marcos na nawala ang pera dito. And therefore, the efforts of the previous administration, the syntax law and universal healthcare law ay nasira because of the defunding ng PhilHealth, diversion, dilution. Yan pa naman ang inaasahan ng maraming tao. Opo. Sa tingin ho ba ninyo, Doc, yung pamimigay ng libreng itong serbisyo at the same time yung libreng gamot para sa mga kababayan po natin ay magiging doable po siya sa mga natitirang panahon o termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Meron 20,000 na pinamimigay pero very limited at kukonti ang mga pharmacy outlets for the YACA program. At kung ang sakit mo ay medyo malala, let's say cancer or other diseases, hindi covered. Tapos ang sabi na aking ibang mga pasyente pag pumunta doon, hindi rin kompleto at napakalayo yung mga hospitals na kailangan puntahan, pati mga yakap clinic. So there's misinformation as well as disinformation as to the YACA program kasi yung expectation at ng iba, they would land paying pa nga And yun po ang magulo sa sistema. So kailangan talaga irepaso why the YACA program na na-launch last year is not making waves right now. And ang tingin ko, number one reason, kulang ng pera. Kasi inamin naman ni President Mercado na naubos na yung kanilang pondo in the first 5 months of 2026. So ibig sabihin, kulang yung 130 billion na budget. Kasi naubos na sa first 6 months di ba? So kaya nga ang run rate, ang tingin ko na talagang budget ng kalusugan is 600. Dapat pala ang budget last year, kung ubos na yung 130 billion, kung first 5 months, dapat 400 billion para
ang kanilang budget. Kulang talaga yung 130 billion, tinipid. Kaya ngayon dapat 600 billion ang ating hihingin. At yan ay dapat gawing primary concern ni Secretary Pujalte with political muscle coming from the President so that the Filipinos in the last 2 years of the administration may actually be benefiting from the universal healthcare. No universal healthcare kung wala tayong pondo. Opo, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Doc, nabanggit din ho ninyo kanina yung pagkakaroon pa rin ng guarantee letter sa kabila ng pagbanggit ng Pangulo na tinapos na nga ng administrasyon itong lumang sistema kung saan kailangan pa ng mga pasyente na humingi ng guarantee letter mula sa mga politiko upang makakuha ng tulong medikal. So, ibig sabihin, saan po nakuha itong datos na inihayag po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ganito pa rin yung estado po ng sektor ng kalusugan? Siyempre, ang Pangulo kasi maaaring hindi nagra-rounds ng mga public hospitals to realize this at nakikinig siya sa mga boses sa paligid niya. Ako'y nag-post pa lang sa aking social media ng heart center. Nakalagay pa nga doon yung mga certificate of eligibility, proof na ikaw ay indigent patients, nakalagay. Tapos meron pa doon video padala ng isang pasyente ng haba-haba ng pila. So I think the President has been fed with wrong information at ang dapat gawin ng Pangulo, together with Secretary Pujalte, mag-field work. Kasi malapit lang naman ang PGH sa Palas, kalahating kilometro. So ikutan yan. Tapos punta ka ng Jose Reyes, punta ka ng San Lazaro Hospital, punta ka ng Santa Ana, then punta ka ng Hospital ng Maynila. Wala pang 2 oras yun kasi ang Palas, ang lapit lang. Ang Department of Health, ang opisina niyan ay dyan sa Avenida. Ang lapit lang yan. Isang punta ka lang sa Lacson and then sa may UST, daanan mo ang Pangulo, si Secretary Pujalte, kasama si Pangulo, magra-rounds lang ng mga hospitals, malalaman niya yung tunay na kalagayan ng ating kalusugan. Kasi napaka-importante yung field work Hindi dapat lang tayo nasa opisina. Kasi kung gano'n, you will be fed, Mr. President, with due respect to your good intentions, but the statements that you articulated dun po sa inyong zona, hindi ho tama yung iba pong mga datos at kanilang mga sinasabi. At yan ang himutok ng mga maraming healthcare workers at ng mga pasyente sa buong Pilipinas. Doc, magandang umaga, si Admar po ito. Sa kontrasona po ni Senator Pia Cayetano, na-mention po niya na meron pa palang at least 1,100 mahigit na mga ospital ang wala pang zero balance billing. Matagal na pong ipinagmamalaki ng administrasyon na ito kahit noong nakalipas din na State of the Nation Address yung nakalipas na taon, nabanggit niya ito. Tingin nyo parang kagaya din ito doon sa 20 pesos na bigas na hinahay pero hindi naman available sa pangkalahatan po, Doc? Tama po. Napanood ko po yung 2 days ago, 3 days ago, yung Senate Health Committee. At isa yan sa sinabi nila na kulang yung mga hospitals for zero balance billing. At doon din sinabi, ang chair niya si Senator Risa Monsantiveros, nagsalita si Senator Loren Legarda about the arrears na hindi nababayaran din ng gobyerno. Ang kwenta ni Senator Loren, 220 billion. Ang kwenta ni Senator Pia Cayetano, 292. So siguro i-reconcile lang. I think hindi na isama yung PAGCOR at PCSO dun kay Senator Loren. Pero lalabas talaga 292. So dapat pag akyat sa Senate yan, yung galing sa Congress,
at ma-approve ang 370. Ngayon, nagkataon ng Senate Finance Committee ay ngayon ay si si Secretary J.B. Ejercito, Senator. Siyang author ng Universal Healthcare. Hingin dapat yung 292 na arrears para tumaas ang pondo natin. Once na tumaas ang pondo natin, execution na lang ang magiging kailangan at dapat increasean kaagad ang budget. Lalo na sa heart attack, cancer, stroke, diabetes, hypertension, dialysis, pagpapa-inject ng pneumonia, at yung mga other diseases in the top 5 killer diseases of the country. Yung top 10 diseases would account for 80% of the deaths in the country. Napakahalaga na matutukan natin yan. So, yun po yung sagot ko po doon sa tanong nyo during the Senate hearing sa Health and Demography 3 days ago. Opo, at laman din ng kanyang kontrasona speech ni Senator Pia Cayetano yung nabanggit niyo po na nasa 292 billion pesos na pondo sana na tinatanong niya kung nasaan na ito. Ito'y para sa PhilHealth, ibig sabihin para sa mga Pilipino. So, possible na kung ito'y nagamit ng husto mula 3 million, ay posibleng umabot pa ng 10 milyon ang makakabenepisyo po nito na malaking tulong kung ito po'y kanyang maipagmamalaki. Ngunit, ito lang po yung resulta. So, parang may pumipigil pa rin po dito. Hindi natigil yung issue po ng kontrobersya dito po sa PhilHealth Doc na nilabanan ninyo hanggang sa korte na mention din ito sa mga oral arguments ng Korte Suprema po, Doc. Ano po masasabi niyo? Tama po yun. I think dapat sagutin talaga yan ng ombudsman kasi dapat may accountable. Pangalawa, hinihintay natin yung desisyon ng Korte Suprema. Dalawa po ang nakabinbin na ginagawa at ako'y nagpapasalamat sa Supreme Court kasi yung oral argument sa unprogrammed appropriation baka mauna at yung sa amin, yung sa budget ng 2025 na zero na hinain ni Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ungab, ako, si Justice Carpio, Tony Carpio. Marami kami. Hindi pa nadidesisyonan yun Dapat madesisyonan na yun para malaman na kung unconstitutional at isoli nila yung budget na nawala. Again, ako nagdasal sana lumabas sa this August, kasi baka mag-budget hearings, gawin na naman nila yung mga mali na napakataas ng unprogrammed appropriation. Kung talagang kailangan ng programa, ba't mo ilalagay sa unprogrammed? Dapat ang pera nando sa program kung talaga importante. Bakit? Nauuna pa maubos yung unprogrammed appropriation instead of the program. So dapat mali yan. Yan ang hinain naman ni Congressman Erice at Laila de Lima. At yan ngayon ang tinatalakay. At siguro kami na yung susunod para sa ganun, ma-increasean talaga ang budget natin. Matanggal yung unprogram at matanggal yung kalusugan. Alam mo, in the Philippines talaga, overwork talaga ang Supreme Court. Kaya dapat manalangin tayo na with their strength and power, ay makapag-decision sila for the country. Kaya lang, the Supreme Court is also busy with other political decision-making. Kaya laging hindi sila nakakapag-en banc to decide. So yun ang latest na masasabi natin out of the speech ni Senator Pia Cayetano. Opo. Sinasabi pa naman, Doc, na pag yung 1 year before ang election, yan ang tinatawag din nila na election budget, no? Yung kanilang hihimayin po para sa next year po. Pero Doc, huli na lang po wala sa akin na pag-uusapan itong mga issue, lalo na sa pangkalusugan. Hindi po ba kayo na inspire sa pahayag po ng Pangulo na meron ng ilulunsad na rocket next year? Parang hindi totoo yun. Kasi ghost hospitals nga yung iba paano ka magkakaraket?
Hindi ko alam. Baka ibang racket ang pinag-uusapan natin. Sorry ah. Opo. Baka ibang racket. Are we dreaming? Yung Virology Institute nga na naipangako, hindi pa nagagawa eh. Yung mga hospital nga at saka mga iba pa mga tulay at saka hindi pa natutupad, racket pa kaya. At saan naman tayo kukuha ng pambili ng racket? Di ba? Parang we live in a different world pagka ganyan, di ba?